Mga balitang pinag-uusapan, mga kwentong may kinalaman sa buhay ng bawat mamamayan. Yan ang mga kwentong ating himayin upang higit na maintindihan ng ating mga kababayan ang mga nangyayari sa ating lipunan. Kasama ang mga tagapagbalita ng pambansang telebisyon, ako po si Maan Macapagal para sa On Assignment. Sa nakaraang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., binigyang diin niya ang mahigpit na kampanya ng pamahalaan laban sa agricultural smuggling na talaga namang malaki ang epekto sa ating ekonomiya. Kaya naman ang Agriculture Department kasamang iba pang mga ahensya ng gobyerno katulad ng National Meat Inspection Service o NMIS ay nagtutulungan ngayon upang masugpo ang talamak na agri-smuggling sa bansa. Sa ikinasang operasyon ng mga nasabing ahensya na kasama sa pagsalakay si Clay Pardilla. Clay, gaano nahihirapan itong ating mga otoridad sa pagtuntun nga diyan sa sinasabing mga nagpapakalat ng mga smuggled meat products sa mga binibenta sa mga establishmento, di ba, restaurants, palengke? Nagsagawa ng surveillance at ilang buwan din na minanmanan at kumalap ng mga tip mula sa iba't ibang tao ang Department of Agriculture at NMIS bago tuluyang matukoy at makumpirma itong illegal na bentahan ng mga agricultural product. Napanood ko yan sa storya o sa ulat na pinalabas natin sa ating newscast na Ulat Bayan. Sinasabi doon na nakapagkumpiska yung mga otoridad ng smuggled meat products sa iba't ibang lugar. At ang napansin nila, iisa yung marking. Anong ibig sabihin nito? Naniniwalang NMIS at Department of Agriculture Inspectorate and Enforcement na isang malaking grupo yung nagpapatakbo nitong illegal na bentahan ng agricultural product na hindi lamang kumakalat dito sa Metro Manila kundi pati sa labas ng NCR. So, kailan pa to, Clay? I mean, pwedeng nakain na natin yung mga smuggled na karne, di ba? Sa restaurant o nabili sa palengke. Yung iba dyan mahilig pa sa samgyupsal at pares. Meron bang sinasabi bang meron ding illegal na karne doon sa mga tinitindang yon? Yes, batay sa investigasyon ng mga otoridad, bago pa mag-pandemic ay kumakalat na itong mga smuggled at walang permit na agricultural product mula sa iba't ibang bansa na may ban dito sa Pilipinas. Nako, ang tagal na yan, Clay, before pandemic pa. So, paano natin malalaman kung yung nabibili natin o nakakain natin ay hindi smuggled o nakapasa sa inspeksyon ng NMIS? Yan yung aking tatalakayin sa aking On Assignment. Nakalitaw na ang araw ng tumulak ang Department of Agriculture, Inspectorate and Enforcement at National Meat Inspection Service nitong August 10. Dito tayo sa kanan, di ba? Punteriya nila ang ilang linggo ng binabantayan na mga naglalakiang Chinese store sa Parañaque City. Hindi na tayo mag-assault. Nang makumpirma ang target, sinalakay na ng mga otoridad ang isa sa mga tindahan. Totoo nga ang balita. Nag-uumapaw ito sa imported na manok, baboy, pangsamgyupsal at iba pang processed meat product. Ang country of origin, China, at ang ilan ay expired na. Po ng poultry product at saka pork product na galing sa China is pinagbabawal po sa Pilipinas. So dahil po ito po may mga
pwede po sila may dalang sakit katulad ng ESF at saka bird flu. Tick diseases siya, nakakatama sa tao. So kung patuloy na yan pumapasok dito, chances are pwede tayo tamaan. Pero giit ng isang tauhan ng negosyo, lehitimo ang kanilang tinda. Kanina po sinabi nila, may certificate for every delivery nasaan lang po, nila ma'am? po Nasaan? na-advise nila. Nasaan yan, Ito ma'am? nga po. Ma'am, unang-una, scanned copy. Yun na nga po. Nang busisiin ang iprinisentang papeles. Wala nang picture yan. Fake yan. Pinagkukumpis ka rin ng otoridad ang hindi dokumentadong meat products mula sa dalawa pang katabing Chinese store. You are violating no. Parehong araw nang ni-raid din ang dalawang Chinese store sa loob ng isang mall sa Parañaque. Isa sa mga ito nahuling nagbibenta ng palaka na hindi itinuturing na food animal ng NMIS. Aabot sa 250,000 ang mga nakumpiskang produkto nung araw na yon. Batay sa investigasyon, magkakatulad ang markings sa mga nasabat na produkto sa mga naturang tindahan na nakita na rin ng DA sa mga nagdaang operasyon sa loob at labas ng NCR. Natitrace natin na meron talaga siyang pinanggagalingan na or isang grupo na talagang nagpapatakbo kasi halos pare-pareho yung mga brand eh. Yung tinatakbo ng investigasyon, malapit na namin na matumbok yung talagang source ng lahat ng mga hot meat na ito at itong mga bawal na mga produkto. Sa tracing na ginawa ng DA Inspectorate and Enforcement, nakakuha ng lead ang grupo. Agad na humiling ng Letter of Authority o LOA sa Bureau of Customs para buksan ang pinaghihinalaang source ng mga smuggled agricultural product. Mag-aalas 10 ng umaga noong August 18, 2023 nang magsanib puwersa ang DA, BOC, tauhan ng Philippine Coast Guard at aming team. Tumulak na ang mga operatiba sa target ng LOA sa lungsod ng Navotas. Susunod sa On Assignment. Mahirap i-trace na yan kung nakalabas din sa port of entry. Kaya yun ang problema natin up to now. Hindi may check for pipe commodities. Nakaka-harm sa atin local produce. Mga serbisyo ng pamahalaan ipararating sa mamamayan. Diretsahan ang usapan mula mismo sa kinauukulan. Samahan niyo po kami sa pagbibigay linaw sa mga mahalagang isyong pambayan kasama ang mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Dahil sa pagkakaisa at pagtutulungan, sama-sama tayong haharap sa isang bagong Pilipinas ngayon. Habang nasa daan, puspusan ang koordinasyon ng mga operatiba. Laman ng nasabing LOA ang target na cold storage facility na hinihinalang nag-iimbak ng mga expired at hindi lisensyadong imported products. Nang makarating na sa lugar at maipakita ang LOA, pinasok na ang sinasabing cold storage facility. Isa-isang binuksan ang mga cold storage. Ang mga nakapwesto sa bungad, naglalaman ng prutas at iba pang local products. Ang ilan ay kinakailangan pang distrongkahin para mabuksan. At nang mabuksan ang mga ito, bumungad na sa amin ang mga nabubulok at umaalingasaw na frozen galunggong. Maya-maya pa, nakita na ang target ng operasyon. Sa
Ipinagsanib na pwersa ng Department of Agriculture, Inspectorate and Enforcement at Bureau of Customs na bigyan ng letter of authority ang warehouse na ito para buksan at inspeksyonin. At isa nga sa mga cold storage facility rito ay naglalaman ng mga expired na frozen product, gaya na lamang nitong baka na noong May pa nag-expire. Yung ibang produkto rito, sinira naman yung packaging, yung mismong may sulat na expiration date. At yung ibang item, talagang hindi nakasupot, walang packaging, basta na lamang ipinasok sa cold storage. Para maibenta pa sa merkado, gagawan ng aalisin yung label or gagawa ng panibagong expiry date nakasama na nung bagong box. Pag nakakain ka ng bulok na sasama ang pakiramdam mo. At hindi lang yon ang nakakatakot dahil kung itong mga to ay hindi dumaan sa quarantine inspection, maaaring may dala-dala silang mga ibang mga microorganisms, mga pathogens na talagang nagbibigay ng sakit. Suma total, nasa 18 cold storage facility ang nabuksan na naglalaman ng 360,000 kilos o katumbas ng 86 million pesos na halaga ng pinaghihinalaang smuggled products. Sinalyuhan ng BOC ang mga cold storage at pinagpepresenta ang mga importer ng mga dokumento. After submission, kahit wala pa 15 days, bine-verify namin sa office yun. Kung tama, kung authentic, and then after doon, i-release, pag nag-fail sila na mag-submit ng mga import documents, bibigyan sila ng i-undergo ng warrant of seizure detention yung kanilang mga items na nakita namin imported. Kukunin na ng BOC yun for proper disposition. Simula Oktubre nakaraang taon nang itatag ang Inspectorate and Enforcement ng DA sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tumatayong pinuno ng ahensya, nakapagtala na ito ng 77 matagumpay na operasyon kontra agricultural smuggling. All in all, ang na kumpiska natin o seized na mga agri-fishery products na smuggled, nasa estimated around 2.4 billion pesos na estimated value niya. Common na requirement natin sa merkado tulad ng meat, ng chicken, and sibuyas, no? Isa yan sa mga mga produkto na ginagamit. Ang isang volume talaga na nahuli na natin ay yung sugar. Kasi sa sugar, medyo nasa 9,000 metric tons lang nahuhuli natin doon. Malaki-laki na rin ang nasasabat ng Bureau of Customs na siyang ahensyang nagtitiyak sa border protection at security ng ating bansa. For the year, nasa about 30 billion pesos na overall yung worth ng mga goods, no? Both agri and non-agri products na na-seize ng Bureau of Customs. And about 10 billion of that, no, if not a little less, attributable to agricultural products. Mm-hmm. Pero paano nga ba nakakapasok ang mga smuggled agricultural products sa Pilipinas? Bakit tila laganap ang pagbibenta nito na pinapalagan at inaarayan na ng maraming magsasaka sa ating bansa? Daan-daang sako ng smuggled na sibuyas, kahon-kahong ilegal na karning baboy, manok, galunggong at iba pang produktong agrikultura na nagkakahalaga ng 400 milyong piso ang nasa batang Department of Agriculture, Inspectorate and Enforcement Team sa 6 na magkakahiwalay na operasyon noong December 15 hanggang January 9. Nang inspeksyonin kahapon, December 19 ng Department of Agriculture ang container van na ito sa Manila International Container Port. Makikita sa bungad ng container ang kahon-kahong steam buns o siopaw. Pero nang buksan at hugutin ang laman sa loob, tumambad ang sako-sakong smuggled na pula at puting sibuyas. Tila magkakasunod at walang tigil ang pagpasok ng mga smuggled agricultural products sa ating bansa. Pero paano nga ba ito nakakalusot at napupunta sa merkado?
Sa lawak na 36,000 kilometers coastline ng Pilipinas, ilang smuggler umano ang pinupuslit ang mga kontrabandong produkto sa ating karagatan. Dinadala at sinasamantalang pasukin ang mga remote areas sa ating bansa. Pero ang pinakatalamak dito, meron kaming mga instances na may misclassification, no? Meaning, ika-classify nila to another product to evade payment of duties and taxes. Pero para ipasok talaga yung bawal na ipasok at ihalo dun sa mga, let's say, legitimate na dinideclare nila, mas madalas ginagawa yung scheme ng misdeclaration. There is really a need, no, na mas strengthen natin yung first border inspection capability natin, no? Kasi yung nangyayari ngayon, ini-x-ray namin, although syempre nakikita naman namin through scanning, no, pag talagang magkaiba yung shape, no? Pero dun sa mga halos pareho yung shape at sinisingitan ng kung ano-ano sa gitna, we need to depend on our partner sa mga cold storages, no? That's why very dependent din kami sa second border examination ng Department of Agriculture kasi sila talaga nakakita kung anong laman nitong mga to. Sa amin, pag refrigerated containers, we usually just do an open-close examination. Malaking problema sa ilang grupo ng magsasaka ang naglipa ng smuggled agricultural products na mahigpit na kakumpetensya ng mga lokal na produkto. Pero hindi lamang ito kinakawawa ang mga magsasaka. Ninanakawan din ito ang gobyerno ayon sa samang industriya ng agrikultura. So, mahirap i-trace na yan kung nakalabas din sa port of entry. Kaya yun ang problema natin up to now. Hindi may check, no, for 5 commodities. Ito is yung pork, chicken, meat, beef, no, and rice and onion. Itong 5 commodities pa lang, 30 bilyones nang nawawala sa ating government. Nakaka-harm sa ating local produce dahil yung pumasok nito is illegal and hindi makakatulong dun sa merkado. In which hindi rin binebenta ito ng mas mura dahil sinusunod nila dun sa running price dun sa merkado. So, yun, government apektado na yung collection and yung consumer hindi pa alam kung safe ito. Isa sa mga dahilan ng pagtaas ng presyo ay ang mga smuggler, mga hoarder at mga nagmamanipula ng presyo ng produktong agrikultural. Hinahabol at ihaabla natin sila. Bilang na ang mga araw ng mga smuggler at hoarder na yan. Puspusan ngayon ang DAINE, BOC at pribadong sektor sa pagbawas o tuluyang pagtuldok ng agri-smuggling. Nitong July 20, sinimula na ang pagtatayo ng Angat Bulacan Cold Examination Facility on Agriculture, ang kauna-unahang first border facility. Ang pinakamaganda dahil lahat na produkto na agri na pupunta doon sa isang lugar, masusuri natin sa yan. Secondly, doon ma-determine ka agad kung ito ba technical smuggling. Yung likod ibang laman, yung harap ibang laman. So doon lahat may proper testing and checking. So doon natin, sa tingin natin, mahinto yung smuggled goods na papasok dito sa ating bansa. Habang ginagawa yan, naghigpit ang mga otoridad sa border security. Mas efficient yung ginagawang operation ng intelligence group namin at enforcement group namin. No? We've utilized a lot of anti-smuggling tools. Bukod sa mas dumami yung scanners namin, mas naging modern din yung aming x-ray machines. Ma-identify niya kung pwede kaming tipan. Ito ba'y organic product, inorganic product, at ma-alert yung aming mga x-ray scanners. We strengthen yung position natin doon sa mga borders, no, sa pantalan. So, ang isa pang effort natin ngayon is also look into yung source. 41 cases na yung na-file natin. 53 counts ang meron tayo. No? Out of that, nasa 40 yung agricultural smuggling doon.
And then, meron din tayong mga finailan ng kaso sa under food safety naman na violation. Simula nang maipasang anti-agricultural smuggling law noong 2016, nasa 174 na kaso na may kaugnayan sa pag-angkat ng iligal na produkto ang naisampa ng Bureau of Customs. Pero 2 pa lamang ang nakukulong. Kaya nakahain ngayon sa Senado ang ilang panukala na nag-aamyenda sa naturang batas. Dito bubuo ng konseho mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na tututok sa agricultural smuggling. Bibigyan ng kapangyarihan ang law enforcement unit na magkasanang operasyon kontra agri-smuggling. Pananagutin ng ilang government official na posibleng sangkot sa agri-smuggling. Pahahabain ng kulong at tataasan ang multa. May ilang panukala ring death penalty sa mga sangkot sa agri-smuggling. Sa ngayon hanggang habang buhay na kulong at multang 2 beses na halaga ng ipinusita produkto ang parusang umiiral sa anti-agricultural smuggling. Paalala ng mga otoridad sa publiko. Kung walang bumibili, walang tumatangkilik, walang lakas ng loob din, no? Or additional incentive yung mga smugglers to do it. Alamin nila yung pinanggagalingan ng mga produkto, no? Can patronize by directly connecting with the local farmers itself, no? Bakit kailangan ng mabawasan o matuldukan yung agricultural smuggling? Malalim at malaki ang social cost. Ang social cost nito, una, it's an issue of food safety. Pagka smuggled dyan, hindi natin alam kung anong pests and diseases ang dala, and it also endangers yung public health. Second is, dahil underground economy yung smuggling, nadi-displace niya yung tunay na mga producers natin, magsasaka. It breeds a culture of corruption. Kaya dapat we have to address yung smuggling. Pasan man ng gobyerno ang responsibilidad na puksain ang agricultural smuggling, tayo mismo ay may malaking bahagi rin para labanan ang agricultural smuggling. Ako si Clazel Pardilla, on assignment. Malaki ang epekto ng agricultural smuggling hindi lamang sa ekonomiya ng ating bansa, kundi pati na rin sa kalusugan ng mga tumatangkilik sa mga ito. Kaya naman hindi tumitigil ang ating pamahalaan sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang mapuksa at matuldukan ito. Napakasarap sa pakiramdam yung tumutulong ka ng wala ka namang hinihintay na kapalit. Kaya po lahat nga po ng lumapit sa akin dito na hanap buhay, pinapasok ko po. Para lang po kami may maibigay ako sa pamilya ko, may masuporto po ako kahit kaunti. Kahit po ganyan siya, agresibo po siyang pumasok. Nagsabi nga po sa akin, huwag na daw pong paaralin kasi ganyan daw po siya. Hango sa kwento ng mga totoong tao. Ang tahanan ng mga dekalidad na dokumentaryo. Public Eye. Tuwing Martes ng gabi sa PTV. Masiksik na aksyon at may init na balitang sports ang mapapanood. Hatid ng ating teammates mula Lunes hanggang Biyernes sa Ulat Bayan. At lalo pang sisigla ang inyong Sabado sa iba't ibang kwentong sports kasama si Sheila Salaysay. Achieve naman ang physical at mental wellness kasama sila Handstand at Mig Siozon. Lahat ng yan mapapanood sa PTV Sports. Dito lang sa PTV. Ang bawat isa sa atin ay naghahangad ng maayos at ligtas na tahanan para sa ating mga pamilya. Pero dahil hindi biro ang halaga ng bahay at lupa sa mga panahon ngayon, marami sa ating mga kababayan ang napipilitang mangupahan na lang at yung ilan pa nga ay nagiging informal settlers. Ang Department of Human Settlement and Urban Development ang ahensyang nangangasiwa sa mga programa ng gobyerno tulad ng Pambansang Pabahay para sa mga Pilipino program na isa sa flagship at priority program ng Administrasyong Marcos Jr.
Kasama si Ryan Lisiges, kanyang tinutukan ng housing programs ng gobyerno. Ryan, ilan sa mga kababayan natin yung bilang nito na nangangailangan ng pabahay sa bansa ngayon? Well, Maan, base doon sa datos na binigay sa atin ng DSUD at ng maging ng NHA, nasa 6.5 million na mga Pilipino ang walang maayos na tahanan sa buong bansa. At yan yung target ng pamahalaan na mabigyan sa loob ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Oo, pero Ryan, matagal ng issue ito, no? Na yung mga binibigay na pabahay dati o baka nangyayari rin sa ngayon na iniiwan din naman. Yung iba pa nga ay pinapaupahan hanggang sa ibinibenta. Ang rason nila, Ryan, malayo sa eskwelahan, malayo sa pinagkukunan ng kabuhayan. At paano kung nangyayari pa rin ito ngayon? Yan actually, Maan, yung isang target na maiwasan ng DSUD ngayon. Kasi as we all know, hindi naman bago itong housing program ng pamahalaan. Nung past administration, talagang ginagawa na ng paraan na mabigyan ng bahay, dissenting bahay, to be exact, yung ating mga kababayan na hindi afford yung bumili ng sariling bahay. Yun nga, iniiwan dahil nga unang-unang rason dyan, malayo sa kanilang kabuhayan at iba pa. Kaya ngayon yung target ng DSUD, ang kanilang gagawing pabahay ay yung kanilang target ay gawin ito in city. Ibig sabihin, for example, ikaw ay taga Malabon at ikaw ay informal settler, doon na rin gagawin sa Malabon ang pabahay para sa iyo para at least malapit ka na doon sa iyong kabuhayan. At hindi lang yan, Maan, maglalagay din ng paaralan at kung ano pa na pangailangan ng isang komunidad. Ibig sabihin, parang naging one-stop shop yung gagawing lugar kung saan ka ililipat. Ano ang kaibahan ng pabahay sa ngayon sa pabahay noon? Dahil dati ibinibigay lang. Pero ngayon ay parang kailangan magbayad ng ating mga kababayan. Paano yun? May kaunting halaga na nababayaran yung ating mga kababayan, pero tinitiyak naman ng pamahalaan na ito ay magiging affordable. Sinisikap ngayon na talagang hanggat maaari mapababa pa yung kanilang tinatawag na monthly amortization doon sa pabahay na ibibigay sa kanila. At Ryan, paano tayo makakasiguro na yung mga makakatanggap o makapag-avail ng pabahay na yan ay makarapat-dapat na benepisyaryo? Well, Maan, ang sabi naman ng DSUD, talagang kanilang susuriin na yung mga mag-a-avail ng pabahay na to ay yung talagang mga nakatira sa estero, sa ilalim ng tulay at kung saan-saan pa na talagang delikado para sa kanila sa tuwing tumatama ang kalamidad. At kung ano yung proseso sa pag-a-apply ng pabahay nito, yan ang aking tinutukan sa On Assignment. Ang pagkakaroon daw ng maayos na tahanan ay isa sa mga basihan ng disenteng buhay. Halos lahat ata ng tao sa mundo ang magkaroon nito ang nangunguna sa listahan ng kanilang mga pangarap sa buhay. Subalit, tulad nga ng kasabihan, hindi lahat ng pangarap ay nagkakaroon ng katuparan. Sa datos ng Department of Human Settlements and Urban Development, umaabot sa 6.5 million na pamilya ang walang maayos na tahanan sa bansa. Ang ilan, piniling manirahan sa mga estero at ang iba naman sa panganib ng ating mga kalsada. Isa na dito si Tatay Manuel. Dahil sa hirap ng buhay sa probinsya at sa pangmalatrato ng kanyang mga kapatid, napilitan siyang makipagsapalaran dito sa Maynila. Matatapang kasi mga kapatid ko. Ang ginawa ko, pinalo ko. Ayan, doon ako naglayas. Ano bang ginagawa sa'yo? Ginagkakatahin ako. Kasi lasing man, tatadyakan ako. Kasi, kuwitan mo ako. Kuha ko tubig, bilang ko sigarilyo. Kailangan, sunod-sunod na utos. Sa'yo ko bait, 2-3 ba katawan ko? Nagagalit, sasipahan ako. Ayun. Unang nanirahan sa Divisoria si Tatay Manuel. Sa kanyang pagnanais na makaahon sa buhay, nagpursigi siya na makahanap ng trabaho sa lugar na may tuturing niyang bagong mundo. Hanggang sa nakapasok siya bilang isang kargador ng bigas, pero hindi rin naging madali ang lahat. Mahirap trabaho ron. Meron tagliman sa akong nga bigas, ginakarakilya, i-deliver. Tapos pag deliver, tatawag sa telepono. Wala pa mga cellphone, wala pa telepono. Kaya doon na si
Manuel, nag-deliver na bigas, 5 sako. Nagkataha pa, akala ka nanakawin ko. Di rin namin ugali yun, magnanakaw. Nagkatsaga ako sa 30 pesos ang buwan, magnanakaw pa ako, pangit yun, magnanakaw, pangit. Yung mga panahong yun, sabi mo mahirap yung trabaho mo, minsan napapagbintangan ka pa na magnanakaw. Sumasakit din sa loob mo yung ganun. Masakit talaga, yan lang, di ko man ginagawa. Kaya, kumbaga, nagkatahapan pala ko, ganun. Hindi ko man gawaan yung magnanakaw. Napares ako. Hindi ako uwan. Nakakain ako, pinaghirapan ko talaga. Sinabi yung mga tao dyan, dapat sumama ka sa pagnanakaw, hindi ko gawain yun. Napares ako. Para makaiwas sa mapanglait na kapwa sa Divisoria, nag-alsabalutan si Tatay Manuel at tumira sa Navotas. Pero dahil walang kamag-anak na maaring tuluyan, dito sa ilalim ng tulay niya, naisip na magtayo ng munting bahay. Puro improvise to. Ito, pinagtagping mga plywood at ito mga napulot siguro na tarpaulin na inaanod na rin dito sa ilog. Halos 1 dekada na siyang nakatira dito sa ilalim ng tulay. Kwento pa niya, nakailang beses na daw siyang nasita ng barangay at ng maritime. Mag-8 taon na ito rito, ang balsa. Doon ako dati nakatira yung kawayan doon. Binawal naman ako sa maritime. Pinasok ko rito. Dito, hindi ka na sinisita ng maritime? Pumunta rito lang, wala ako. Doon ako sa kabila. Binidyohan lang sa maritime. Tapos, may bumunta ko ng DNR din. Binidyohan sa taas. Wala ako. Doon man ako sa kabila. Pagdating ko yun, sinabi nga, yung balsa mo, binidyohan sa DNR. Wala ka. Sinabi nila, umuwi ko sa probinsya. Doon lang ako sa Block 34 pala. Sa loob ng halos 1 dekada, pangunguhan ng tahong ang ikinabubuhay ni Tatay Manuel. So matapos yung halos 9 na oras na pagpalaot ni Tatay, simula kaninang alas 4 ng madaling araw, ito ngayon yung kanyang mga nakuha sa laot. At mula dito, kanya itong hinihimay, nililinis at binabalot-balot at sa kanya ilalako sa kanyang mga suki. Magkano yung isang ganito? 25 pesos. So dito mo na kukunin yung yung pangkain mo pang araw-araw, pambili ng bigas. Paano yun? Medyo mahal natin yung bigas ngayon. Anong pinipili mo? Kalahati, 27. Ilang kain mo yun? Kalahating kilo? 3. Tinitipid mo yun o sakto-sakto naman? Hindi, kunti man ako kumakain. Kunti lang kumakain. Kung titingnan ang kalagayan ng pamumuhay ni Tatay Manuel, 1 kahig, 1 tuka ito. Minsan, iniisip niya na lang daw na umuwi ng probinsya. Gusto ko umuwi, wala nang pera. Magkano mamasahe sa amin, may 2,000. Pero kung ngayon bibigyan ka ng pagkakataon, bigyan ka ng konting puhunan, uuwi ka? Pwede rin. Maganda may puhunan. Mamila ko isda. Lang, wala rin. Gusto ko talaga umuwi na lang. Si Tatay Manuel ay ilan lamang sa ating mga kababayan na bagamat alintana ang hirap at kalagayan ng kanilang tinitirahan, ay hindi magawang umalis dahil sa iisang dahilan. Narito ang kanilang ikinabubuhay. Isa po sa mga naging issue ng pabahay ng mga nakalipas po nating mga interventions yung pong paglilipat ng ating mga kababayan sa relocation site na medyo malayo kung saan sila nakatira. Ang nangyayari po kasi pagka nagkakaganon, yung ating mga kababayan medyo nahihiwalay dun sa kanilang source of livelihood at nabibiyak po yung tinatawag nilang social capital. Ibig sabihin, kung may network ka na ng kaibigan doon, malalayo ka. Mawawalan ka ng mga kasama sa buhay na makakatulong sa'yo sa araw-araw. Batid ng pamahalaan ang pangangailangan ng ating mga kababayan sa maayos na tirahan. Kaya naman, sinimulan ng gobyerno ang pagpapatayo ng mga pabahay para sa milyong-milyong Pilipinong mahihirap. Ito ay sa ilalim ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino Housing Program o 4PH. Susunod sa On Assignment. Napamahal na rin kami doon dahil siyempre, simula ako nung nagkaanak, parang bang popular na rin sa amin lugar na yon. Tiwala na ako dahil dadaanan mo, karsada na. Kaya napamahal na sa amin yun. Kaya inabot ako ng ganun taon. Serbisyong tapat, mahusay at mabilis. Handog ng ating mga lingkod bayan.
I-report ang mga sumusunod na paglabag sa maayos sa pagbibigay serbisyo sa mga tanggapan ng gobyerno. Ang pagtangging tumanggap ng aplikasyon o request na kumpleto ang mga requirement. Ang paghingi ng karagdagang bayad o requirement na wala sa Citizens Charter ng tanggapan. Ang hindi pagpapaabot sa aplikante ng disapproval ng kanyang request o aplikasyon. Ang hindi pag-asikaso sa mga aplikanteng nasa tanggapan kapag official working hours, pati na habang lunch break. Ang hindi pagbibigay ng OR o official receipt. At ang paggamit o pakikipagsabwatan sa mga fixer upang mapabilis ang transaksyon. I-report agad ang anumang violation sa contact center ng bayan ng Civil Service Commission. Isang paalala mula sa inyong PTV. Gusto mo ba ng career sa broadcasting? Ito na ang pagkakataon mo para maging bahagi ng PTV. Kasama ang mga batikang broadcaster na naghahandog ng mga award-winning na programang pang-telebisyon para sa Pilipino. Ipadala na ang iyong resume. Panahon ng ibahagi ang iyong kakayahan para sa bayan. Kapag lumilindol, mag-duck, cover and hold. Huminahon at humanap ng matibay na bagay na magsisilbing panangga sa posibleng pagbagsak ng debris. Magtago at protektahan ang sarili. Kumapit ng mahigpit at hintaying matapos ang pagyanig. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Batid ng pamahalaan ang pangangailangan ng ating mga kababayan sa maayos na tirahan. Kaya naman, sinimulan ng gobyerno ang pagpapatayo ng mga pabahay para sa milyong-milyong Pilipinong mahihirap. Ito ay sa ilalim ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino Housing Program o 4PH. Unang-una kami natutuwa na i-report sa ating mga kababayan na as of today, meron na tayong 151 MOU signed together with local government units and other stakeholder partners. No? Pero higit namin kinakatuwa dahil nitong nakalipas na Hulyo, naglabas po ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ng isang executive order, yung pong Executive Order number 34 Series of 2023. Patuloy din ang ginagawang paraan ng pamahalaan na mas mapababa pa ang buwan ng bayad ng mga kukuha ng pabahay. At doon po sa ating tinatawag na National Expenditure Program for 2024, sinuportahan po tayo ng Department of Budget and Management at in-endorse po ang line item po na housing interest support para po dito sa ating programa. Ibig po sabihin, ito pong ating housing interest support na ating pinangangako na siyang magpapababa na monthly amortization ng ating mga kababayan na maging beneficiaryo ng 4PH, magkakatotoo na po. Nitong taon lamang, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang turnover ceremony sa mahigit 1,000 housing unit sa lungsod ng Malabon. Kabilang ang pamilya nila Tatay Danilo mula sa East Riverside, Potrero, Malabon sa unang nakalipat sa pabahay. Nalipat po kami rito noong February 27 itong taon. Halos isang dekadang nanirahan ang pamilya ni Tatay Danilo sa tabi ng estero. Sa bawat pagbagsak ng malakas na ulan at pagtama ng bagyo, gadibdib na taas ng baha ang kanilang kinakaharap. Mas mahirap po. Kasi tuwing uulan, mangangamba ka. Darating yung baha. Siyempre, kung may gamit ka sa siyempre, i-prepare mo na yun para kung dumating man yung baha, makakaligtas yung gamit mo. Kung wala kang ganun, kawawa ka, lutang-lutang mga gamit sa baba. Bagamat alam nila ang panganib sa lugar na kanilang tinitirahan, tiniis nila ito dahil doon na sila nakapagsimula ng kanyang pamilya at ito rin ang malapit sa kanilang hanap buhay. Dati po akong factory worker. Diyan lang malapit lang din sa bahay namin ng 15 minutes nga nilalakad ko. Sa may industrial lang kami nakatira dyan sa may Potrero. Yan, papuntang dating may eskwelahan dyan, Gaop dati. Diyan kami, kaya natitiis namin yon dahil
tungkol lang sa trabaho. Malapit ho. Hindi na ako mamamasahe, maglalakad lang. Ngayon, retirement na, nagka-injury pa. Kaya napilitan na lang ako na, sige, sama na lang tayo, lipat na lang tayo doon sa pabahay ng Pangulo. Sabi ko. Kaya yun ang namin, nalipat kami rito. Aminado si Tatay Danilo na napamahal na sa kanila ang kanilang dating tirahan. Napamahal na rin kami doon dahil siyempre, simula ako nung nagkaanak, parang bang popular na rin sa amin yung lugar na yun. Tiwala na ako dahil dadaanan mo, karsada na. Kaya napamahal na sa amin yun. Kaya inabot ako ng ganun taon. Ngunit para sa kanya, tama na raw ang ilang dekadang pakikipagsapalaran sa bawat kalamidad sa dating sinisilungan. Mas importante yun dahil maayos ang tinitirahan mo. Wala ka nang hanapin pa kahit ganyan lang yan, kalaki. Wala, safety ka naman. Hindi ka naman mag-aagaba kapag may bagyo, kung anong darating na unos. Wala ka pangangambahan kasi naka-safety ka na eh. Kaya maganda na yung namin. Tirahan na wala na kami sa malapit sa ilog. Magbaha man dyan sa mataas kami. Hindi na kami mangangamba. Si Tatay Danilo, walang paglagyan ang pasasalamat sa mga tumulong na magkaroon sila ng sariling tahanan na ligtas mula sa panganib na dala ng kalamidad. Siyempre, kung hindi sa Pangulo na ganitong pabahay, hindi kami malilipat ng ganito. Kaya yun din kami nagpapasalamat sa Pangulo at saka sa mayora namin sa Malabon. Kaya doon din kami nagpapasalamat na narelocate kami sa magandang bahay na tirahan. Ayon sa Department of Human Settlements and Urban Development, bukas para sa lahat ng walang maayos na tirahan ang housing program ng pamahalaan. Dito po sa pabahay ng ating pamahalaan, ng ating administrasyon, kagaya na nabanggit ko kanina, madami po tayong pinirmahan na MOUs with local government units kasi po sila po ang ating partner pagdating po sa usapin po ng beneficiary selection. Now, ang ating pong tinitignan, pagka doon po sa ating beneficiary selection, halos lahat po gagawin natin prioridad. Kasi po ang medyo pinagkaiba nitong pambansang pabahay para sa Filipino Housing Program. Hindi na po tayo nakatali doon po sa national budget na lumalabas sa General Appropriations Act. Dati ho kasi, ang programa, kung ano pong ibigay na budget sa housing, yun pong ipampapagawa namin pabahay, at limitado na kami kung magkano ang cost. I-divide nyo lang kung magkano yung budget. Yun lang po na po-produce natin. Ngayon po, dahil po ang ating approach ngayon ay gamitin ang private funds mula sa private sector at ang pondo, yung government financial institutions natin, yung kanilang investable funds, naniniwala po kami na halos unlimited po itong pondo na ito. So mas marami po makakasali dito sa programa ito. Yun nga lang po, ine-expect po natin na dadaan po tayo sa selection process ng ating ng LGU. Si Tatay Danilo at si Tatay Manuel, parehong haligi ng kanilang mga pamilya. Bilang mga ama, tanging maayos na masisilungan para sa kanilang mga pamilya ang kanilang pinapangarap. Kaya naman ang tanging magagawa ng ating pamahalaan ay makapagbigay ng maayos at magandang tirahan sa ating mga kababayan kung saan sila ay makakapamuhay bilang isang komunidad. Yun po ang ating paniwala, no? Napaka po ginandahan natin yung ating pabahay at dahil ang pagtingin na po natin sa pabahay hindi lamang po bubong sa ibabaw ng ulo ng ating mga kababayan, kundi po isang komunidad na kung saan sila ay pwedeng maging prosperous, kung saan sila ay magkakaroon po ng oportunidad, naniniwala po kami na yung pong pabahay na ating itatayo in a community, hindi po iiwan. At para sa katulad ni Tatay Manuel na nais ding magkaroon ng sariling tahanan, maaari siyang lumapit sa lokal na gobyerno na siyang nangangasiwa ng mga aplikasyon para sa pabahay ng pamahalaan. Sa ating pong local government units at kung kailangan din po nila ng informasyon patungkol po sa ating 4PH program, dito po sa aming tanggapan. Malaki ang maitutulong ng pamahalaan kay Tatay Manuel. Subalit, hindi lang pala matitirahan ang kulang. Manilin, nasaan ka man ngayon? Gusto kita kausapin. Dito ko sa nabutas. Hindi na ako, yun yung anak ko. Tagal na kasi yung anak ko rin. Namimiss mo ba?
Oo, namimiss ko lang. Sa malayo man, di na nag-intindi sa akin. May mensahe din si Tatay Manuel sa kanyang mga kapatid sa Samar. Pablo, kumusta sa iyong kamutang? Ako, si Ryan Lisiges. On assignment. Ang pagkakaroon ng lupa at bahay ay pundasyon sa pagitan ng dignidad ng isang tao at kakayahang mabuhay sa ating lipunan. Kaya naman hindi tumitigil ang ating pamahalaan sa pagbuo ng mga programa upang mabigyan ng maayos na masisilungan ang bawat pamilyang Pilipino sa bagong Pilipinas. Bilang bahagi ng ating lipunan, mahalaga magkaroon tayo ng kaalaman pagdating sa mga balita at usapin ng bayan. Kaisa ng mga tagapagbalita ng Pambansang Telebisyon ng Pilipinas, muli. Ako po si Maan Macapagal at ito ang On Assignment.